Purihin ka, o dakilang El Shaddai, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo na aming Panginoon tanging tagapagligtas. Patuloy po, Ama, na sa araw po nito, kami po'y lumalapit sa trono ng iyong biyaya at habag at pinasasalamatan ka namin, Ama, sa biyaya ng buhay at bagong kalakasang ibinigay mo po sa amin upang muli sa araw na ito, Diyos, patuloy kami magsama-sama sa dakong ito na ikaw ay papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ama naming makapangyarihan sa lahat, muli sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya, patuloy mo kaming pagbuksan ng pintuan ng iyong puso. Kahabagan mo po kami, Ama, at dalangin namin sa aming mga pagkukulang, O Diyos, at pagkakasalang nagawa o anumang kamalian sa aming isipan, sa aming puso, at sa aming mga pananalita, O Diyos. Dumadalangin kami, Ama, na kami inyong patawarin at pakalinisin ang banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo nang patuloy kami magiging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At hinihiling namin, dakilang Diyos, na patuloy mo nawa kaming pagbuksan ng pintuan ng puso mo, dinggin ang aming mga dalangin sa dako pong ito, at patuloy, dakilang Diyos, na hinihiling po namin, ang iyong kamay ay ilaan po sa amin, at ipagkaloob ang kahilingan ng bawat isa. Ang tulong mo, Diyos, ang higit naming kailangan. Ang tulong na nagmumula po sa iyo sapat sa aming pangangailangan. Kaya buong puso kami, O Diyos, nagpapakumbaba na nanalig at sumasamo na ang aming mga kahilingan sa dakong ito ay iyong dinggin at ipagkaloob sa amin, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas. Kabanata po ay 5 simula mga talata 1 hanggang sa susunod na talata. Minsay nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipun-punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoong Hesus, malakas na papuri sa Panginoong Hesus, sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Nais nyo bang makapakinig ng mabuting balita? Sinong nais makapakinig ng salita ng Diyos? Sige, lahat ng handa ng makinig, pwede nang maupo. Muli isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat at salamat sa dakilang Diyos, sa ating Amang nasa langit na muli sa araw na to ay patuloy natin mapapakinggan ang mga salita, aral ng ating Panginoong Kristo, nasmita ng kanyang mga salita. Ang Diyos ay patuloy pong nangungusap sa puso ng bawat isa po sa atin nang sa ganun po ang buhay natin ay huwag mawala sa panuntunan po ng Diyos, sa nais ng Diyos na kung saan tahakin po natin. Amen? Upang ang bawat isa po sa atin ay hindi po maligaw ng landas, bagkus patuloy na magiging kagamit-gamit para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa Ebanghelyo na ating binasa, ang Panginoong Hesus nung sandali na yan ay nakatayo sa isang tabi ng lawa at pinagkalipun-punan siya ng maraming tao na ang layunin ng oras na yan ay para mapakinggan ang salita ng Diyos. Para mapakinggan po ang salita po ng Diyos. Ang sabi dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 4 at talata 16, babasahin ko ito sa inyo. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan, gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Upang bigyan kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatingin sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang kahusayan sa pananalita. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dyan, ang Panginoong Hesus ay hinirang para po na kung saan ay sumasa kanyang banal na Espiritu at siya hinirang para ipangaral ang mabuting balita. Amen? Ipangaral po ang mabuting balita, ang tungkol sa paghahari ng Diyos. At ang sabi dito sa talata 24, nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapan, huwag mo nang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Sinasabi po, ang Panginoong Hesus ay nangangaral sa mga sinagoga po. Ipinapahayag niya ang mabuting balita at madalas sa mga templo, sa mga ganito po, ipinangangaral ang mabuting balita.
At ang tagapangaral po madalas at ito pong mga lingkod ng Diyos, kagaya ng mga eskriba, mga pariseyo, mga sacerdote, sila po ang tungkulan para ipangaral po ito. Subalit nung sandali po na yan, matapos po na kung saan sabihin ng Panginoong Hesus ay hinirang po upang ibahagi ang mabuting balita, magmula noon yung mga tao po ay sa Kanya na lumalapit para mapakinggan ang salita ng Diyos. Amen? Sa Panginoong Hesus na sila lumalapit para mapakinggan po ang salita ng Diyos. At nung sandali na yan, ang Panginoong Hesus ay naruroon sa tabi po ng lawa. Sa tabi ng lawa at ang mga tao po ay pumupunta kung saan ang ating Panginoong Kristo dahil para sa kanila, kay Jesus lang nila napapakinggan ang tunay na salita ng Diyos. Amen? Kaya ang ating Panginoong Kristo sinasadya ng mga tao po. At alam dito po mga kapatid sa Panginoong Jesus, yung ganitong trabaho o yung ganitong misyon po ay hindi lang ito para sa Panginoong Kristo na minsan sabi ng Panginoong Jesus, napakaraming aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. Amen? At nung ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay ang kanyang utos sa kanyang mga alagad, humayo kayo't ipangaral ang mabuting balita at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ito po ang misyon po ng ating Panginoong Kristo, ang kanyang tungkulin nung sa inaparito, may pangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari po ng Diyos. Pero hindi lang po ito kung saan mga kapatid ay tungkulin ng ating Panginoong Kristo, kundi ang misyon din po na ito ay iniaatang din sa atin ng ating Panginoong Kristo. Na ang karugtong ng Ebanghelyo na ating binasa, ito po yung paghirang na ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad upang may makatuwang na siya sa ganitong gawain. Amen? Sino pong nais makaisa ng Panginoong Kristo sa misyon pong ito? Kayo hubay nais nyo rin makabahagi sa misyon ng ating Panginoong Kristo. Sino po ang papahayag? Taas nga ang kamay. Ayan, palapakan natin ang ating Panginoong Jesus. Nung sandali na yan, dahil may mga taong ibig makapakinig ng salita ng Diyos at ang Panginoon naroroon sa tabi ng lawa, at para maipangaral niya ang mabuting balita, ang Panginoong Hesus ay naghahanap ng kanyang mauupuan para maipangaral niya ang mabuting balita. At wala siyang ibang maupuan nung sandali na yan dahil sa tabi sila ng lawak maliban sa bangka. Amen? Maliban po sa bangka. Kaya ang Panginoong Hesus ay naupo doon sa bangka para maipangaral niya ang mabuting balita. Nasa buhay po natin minsan, hindi tayo pwedeng magiging kagamit-gamit sa Panginoong Hesus, maging kabahagi ng kanyang misyon kung hindi siya ang nakaupo sa trono ng puso natin. Amen. Maliban bigyan natin siya ng pagkakataon na siya po ang umupo sa trono ng puso po natin para maghamit tayo ng Panginoong Hesus upang maihatid ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng ating Panginoong Hesus Kristo. Madalas, hindi po tayo magamit ng Panginoong Hesus kasi hindi po siya ang nakaupo sa trono ng puso po natin. Sinong madalas nakaupo diyan? Tao. Amen? Madalas ang puso natin pagmamay-ari ng tao, hindi pagmamay-ari ni Lord. Diba? Pagmamay-ari ng mga tao na kung saan mga kapatid ay halimbawa na lang ng ating mga mahal sa buhay. Pagmamay-ari ng ating mga mahal sa buhay, mga tao na kung saan ay natatakot tayong mawala sila sa atin, mga tao na ayaw natin masaktan ang kanilang damdamin. Amen. Mga tao na alam po natin, kapag hindi natin nagawa yung kanilang gusto, magagalit sila sa atin. Amen? Kaya minsan, sila po yung nagmamay-ari ng puso po natin, sila ang nakaluklok sa trono ng puso po natin, kaya hindi po natin maibigay yung ating buhay para sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanata po ay 14 at talata po ay 26,
Pakinggan po natin ito. Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Amen? Ang sabi po, hindi po tayo maaring magiging alagad ng Panginoong Jesucristo kung mas iniibig natin yung ating mga mahal sa buhay, asawa, anak, maging ang ating sariling buhay ng higit kaysa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang sabi po, hindi tayo magiging alagad ng ating Panginoong Jesus. Sa isang bahagi ng Biblia sa Lumang Tipan, ito po yung buhay po ni Haring David. Nung si Haring David ay hirangin ng Diyos para maging hari ng Israel kapalit ni Haring Saul. Isang araw po nagkita si Jonathan na anak ni Saul at si David po. At nung mag-usap po sila, nung napadalaw si David sa bahay ni Saul, nakausap na yung anak ni Saul na si Jonathan, matapos po noon ay napalapit kay Jonathan si David. Dahil napalapit ito sa puso po ni Jonathan, si David po, nais po ni Jonathan na si David po ay manatili na lang doon sa kanilang tahanan. Kaya nanatili po doon si David kasama po ni Jonathan at dumating ang punto na yung mga kagamitan ni Jonathan, kasuutan ni Jonathan, yung kanyang balabal, yung sandali na yan, yung kanyang mga gamit para sa pandigma, ibinigay niya kay David. Alam po ni Jonathan na si Haring David ay, nung sandali na yan, hinirang po ng Diyos para magiging kapalit ng kanyang ama. Bilang kapalit ng kanyang ama, na yung mga kagamitan ni Jonathan nung sandali na yan, bilang kapalit dapat ng kanyang ama, bilang prinsipe nung sandali na yan, ibinigay niya kay David bilang pagkilala na si David po ay hinirang ng Diyos upang magiging kapalit ng kanyang ama. At dahil po dyan, lahat ng plano nung dumating sa punto po na ay kinaiinggitan o nagsiselos na si Saul kay David dahil sa mga tagumpay, sa mga labanan, sa mga digmaan na nakakamit po ni David, dumating ang araw na ninais ni Saul na patayin si David. Subalit lahat ng plano po ni Saul na hindi maganda na nais niyang gawin sa buhay ni David, lahat po yan ay ipinaparating ni Jonathan na kanyang anak doon sa kanyang kaibigan na si David. Ipinaparating niya para iligtas po yung buhay po ni Haring David ng oras na yan. Mapatid sa ating Panginoong Jesucristo, dumating po ang araw na si Jonathan at si Saul po ay nakikipagdigma. Subalit sa kanilang pakikipagdigma, nasawi po si Jonathan at si Saul kasi nakikipaglaban sila na hindi na nila kasama si Yahweh. Amen? Hindi na nila kasama si Yahweh. Sa isang punto po, alam ni Jonathan na ang hinirang na ng Diyos, yung anointing ng pagiging hari ay nalipat na kay David, wala na sa kanyang ama. Pero hindi magawa ni Jonathan na kung saan ay italaga ang buhay niya kay David para samahan si David bilang lingkod ng Diyos, bilang haring hinilang po ng Diyos. Hindi magawa po yun ni Jonathan kahit sila magkaibigan sapagkat mahal din ni Jonathan ang kanyang ama. Amen? Kaya dahil mahal niya ang kanyang ama, hindi niya kayang iwan yung kanyang ama para na kung saan makipag-isa sa tao na hinirang po ng ating Diyos. Kaya si Jonathan nakikipaglaban kasama ng kanyang ama at tumantong po sa pagkasawi ng kanilang buhay kasi nakikipaglaban sila na hindi na nila kasama ang Diyos. Amen. Alam po natin, ang sabi nga, isa lang ang manalig sa Diyos. Ang buong sambahayan ng taong ito ay hindi pababayaan ng Diyos.
Kung si Jonathan lang ay pumanig sa nung oras na yan kay David bilang pagkilala at pananalig po sa Diyos, malamang hindi siya mapapahamak. Amen? Subalit dahil sa pagmamahal sa kanyang magulang, sa kanyang ama, hindi niya kayang iwan ito. Kaya hanggang kamatayan, sinamahan niya ang kanyang ama sa pakikipaglaban. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Na minsan po mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, ang buhay po natin ay pagmamay-ari hindi lang minsan ng tao, kundi pagmamay-ari ng mga bagay mayroon sa buhay po natin. Amen? Maalala niyo po yung binatang mayaman, di ba? Yung binatang mayaman, ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 11, na lumapit po siya sa ating Panginoong Jesucristo at sinasabi po ng binatang mayaman po nito ay ang ganito. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ibig mong maging ganap, humayo ka't ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Amen? Ang sabi niya ng Panginoong Jesus, kung ibig mo maging ganap at nais mo maglingkod sa akin para makamtan ang buhay na walang hanggan, ang sabi ng Panginoong Hesus sa binata na to, humayo kay pagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan. Amen? Bumalik ka at sumunod sa akin. Pero nalungkot po yung mayaman. Bakit? Hindi niya kasi kayang bitawan iyon. Amen? Na minsan, ito po yung mga hadlang sa buhay po natin, kaya minsan po ay hindi makaupo ang Panginoong Hesus sa trono ng puso po natin, para na kung saan ay tayo makaisa minsan ng Panginoong Hesus sa kanyang misyon. Amen? Sabi ng Panginoong Hesus, kung gusto mo makasama sa misyon ko, sige pamigay mo yung ari-arian mong iyan. Bitawan mo yan. Amen? Ibahagi mo yan sa mga dukha. Pero ang sabi ng mayaman, sayang, ang dami pa naman. Amen? Hindi po ba? Maraming kayamanan ang mawawala sa kanya. Kaya sabi niya, hindi bali na lang si Jesus, wag lang yung marami. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ba? Kasi nalungkot siya na mawala po iyon sa buhay niya. Amen? Pero kung hindi niya ikinalulungkot yon, mga kapatid, ako naniniwala, hindi niya na yan babalikan at sasabihin, hindi ko na iyan babalikan. Magmula ngayon, hindi na ako aalis. Sasama na ako sa iyo. Amen? Pero minsan ganyan po ang buhay po natin, mga kapatid, na kung saan ay maraming bagay na nagmamay-ari ng buhay natin minsan. Ng puso po natin, kaya hindi natin minsan mabigyan ng lugar ang Panginoong Hesus sa puso natin. Amen? Kasi sabi nga, kung saan ang iyong kayamanan, naruroon ang puso mo. Di po ba? Kaya kapag ikaw nagmahal, kapag tao ang minahal mo, diba? Hahanap-hanapin mo. Diba? Kapag kayamanan ang minahal mo, hindi ka rin papayag na mawala yan sa'yo. Hahanap-hanapin mo rin yan. Sasabihin mo rin, hindi ka mabubuhay pag wala iyan. Kulang ang buhay mo pag wala iyan. Di po ba? Kailan kayo maririnig ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, masabi natin, Lord, kulang ang buhay ko kapag wala ka. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Pero minsan narinig ko yan doon sa matanda, sa isang sister nagpatotoo kay Brother Mike, di ba? Na ang sabi niya, Brother Mike, uuwi pa ba ako sa amin? Kasi yan sabi niya, bago ko umalis sa amin, hinahasa ng asawa ko yung kanyang itak kasi ayaw niya akong padaluhin dito sa El Shaddai. Pero ang sabi ng babae, ng sister na yon, sabi niya, kasi Brother Mike, kaya ako dumalo kasi kulang ang buhay
ko kapag hindi ako nakapakinig ng salita ng Diyos. Ang sarap siguro nun sa puso ni Lord para baka si Lord tumayo at pumapalakpak ng oras na yan. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Nakitang-kita mo na kahit yung kanyang buhay ng oras na yan, handa niyang ialay. Amen? Mapakinggan niya lang ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus, malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus Kristo. Meron po tayong sister na minsan, ang kanyang dalangin ay ganito. Ang sabi niya, Panginoon, ay gusto ko maglingkod sa iyo. Subalit sabi niya, may trabaho ako. Paano ko magagawa maglingkod sa iyo? May trabaho ako. Sabi niya, ito na lang maging kasunduan natin. Kinakailangan, sabi niya, ang pangarap ko ay ma-promote ako sa ganitong kalalagayan doon sa trabaho niya. Kapag nangyari yung promotion na yan sa loob ng 2 buwan, ang sabi niya, ibig sabihin, hindi mo pa gusto na ako'y mag-resign at maglingkod sa iyo. Pero kapag hindi yan nangyari sa loob ng 2 buwan, ibig sabihin yan, Lord, nais mo mag-resign ako. Ano? Alam niyo po, hindi inabot ng 2 buwan, na-promote po siya. Kasabay ng promotion po, tumaas ang sweldo niya. Kaya ang sabi niya, Lord, hindi mo pa kalooban na mag-resign ako at maglingkod sa iyo. Pero ang sabi niya sa kanyang panalangin, sabi niya, pag oras na kailangan mo na ako, sabihin mo lang, iiwan ko ito. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pag oras na sabi niya, kailangan mo ako, sabihin mo lang, iiwan ko ito. Amen. Ibig sabihin nung sandali na yan, mga kapatid, naruroon sa kanya yung promotion, tinanggap niya yon, biyaya iyon ng Diyos sa kanya, pero makikita natin wala doon ang puso niya. Amen? Ang puso niya pa rin ay nakalaan kay Lord na sa oras na kailangan siya ng ating Panginoong Kristo, hindi niya panghihinayangan ang mga yon, bibitawan niya at ibibigay niya ang kanyang buhay para sa ating Panginoong Hesus Kristo. Napakasarap minsan na mayroong mga ganitong tao, ganun kabukas ang puso para sa ating Panginoong Kristo at handang paggamit para sa ating Panginoon. Amen? Na kapag sinabi mo, sister, dalo ka sa prayer meeting. Siguro kapag bukas ang puso ng tao para po sa ating Panginoong Kristo, para italaga ang buhay para sa Panginoong Hesus, siguro hindi mo maririnig yung salitang saka na. Saka na lang. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi minsan kapag sinasabi natin sa kanalang para bagang si Lord ang iniiwan natin at mayroon pang masigit kaysa kay Lord. Ano? Ako naniniwala kaya kayo nandito ngayon. Kasi walang masihigit kay Lord sa puso nyo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Sino po dito may mga pangarap sa buhay? Taas ang kamay. Yan. Sabi nga nila, libre na rin lang mangarap, ba't hindi ka pa mangarap? Ano? At sa dahil libre po yan, sabi nga nila, kung mangangarap ka na rin lang, libre naman, lakihan mo na. Hindi po ba? Kaso lang minsan sa laki ng ating pangarap, nawawala ng lugar si Lord sa puso natin. Hindi po ba? Na kung saan, dahil diyan sa mga pangarap, meron po tayo minsan mga kapatid, yung ating oras, yung ating lakas, yung mga talento, meron po tayong kaloob sa atin ng Diyos. Minsan inilalaan natin yan para abutin pa yung masigit pang pangarap sa buhay po natin. At dahil diyan sa mga pangarap minsan sa buhay po natin, si Lord ay wala pong lugar sa puso po natin. Amen? Kaya yung mga panahon natin, hindi natin pwedeng ibigay sa Kanya, mga kapatid, na minsan yung parang yung mga gawain katulad nito, yung pagdalo sa gawain tulad nito, minsan mas sagabal pa sa ating mga pangarap sa buhay. Amen? Nagiging sagabal pa po yan. Kasi bakit po? Kasi yun ang naruroon sa puso po natin at hindi po yung ating Panginoong Jesucristo. Minsan tayo nananalangin.
Nananalangin tayo, lumalapit tayo sa ating Panginoong Kristo, dumadalangin po tayo. Pero kapag tayo nananalangin, hindi naman yung puso natin ang inilalapit natin kay Lord. Amen? Hindi naman yung puso natin ang pinagbubuksan natin para kay Lord. Kundi nananalangin tayo, kapatid, para dalhin sa puso ni Lord yung ating mga pangarap na gusto po nating marating, gusto po nating makamtan po sa buhay po natin. Dito po sa dito po sa aklat po ng Hebreo, kabanata po ay 11, may nais po akong basahin po at iparating po sa inyo. Ito po'y tungkol po sa buhay po ni Moises. Nga si Moises po, alam po natin, bilang lingkod po ng Diyos, bago siya tawagin ng Diyos at gamitin po, si Moises po ay nakatira sa Ehipto. Pinalaki po yan ng anak ng Paraon, na kung saan ay namiminto na siya po ay magiging prinsipe po sa Ehipto, at darating ang panahon na siya ang pwedeng pumalit maging hari o paraon doon po sa Ehipto. Ang sabi po dito, dahil sa pananalig sa Diyos, tumanggi si Moises nang siya'y may sapat na gulang na tawaging anak ng prinsesa na anak ng paraon. Inibig pa niyang makihati sa kapighatian dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandaliang aliw dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagbabata ng kadustaan dahil sa Mesiyas kaysa mga kayamanan sa Ehipto, sapagkat nakapako ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Ang pananalig din sa Diyos ang nag-udyo kay Moises na lisanin ang Ehipto kahit magalit ang hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakikita ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po, makita natin na hindi biro kung tatanawin lang ni Moises yung kanyang magiging kalalagayan doon sa Ehipto po, ay napakagandang magiging kalalagayan niya po. Magiging paraon siya, pagdating ng araw mga kapatid, magiging hari po siya. Subalit nung sandali na yan, hindi po pinagpalit ni Moises hindi niya pinangarap po iyon. Amen? Binitawan niya yung ganon mga kapatid na pwedeng magiging kinabukasan niya doon sa Ehipto po. Binitawan po yan ni Moises, tinalikuran niya po yan alang-alang sa ating Diyos. Amen? Na para sa kanya hindi bali magtiis siya ng hirap nung sandali na yan. Basta ang mahalaga kay Moises, mabuhay siya na kung saan gumagawa ng kalooban ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo, na masabi ko nga minsan, tayo po lumalapit kay Lord, ang inilalapit natin kay Lord yung ating pong pangarap, hindi mismo yung ating sarili. Amen? Na kung saan para minsan italaga po sa Kanya para makaisa sa misyon ng ating Panginoong Kristo. Tulad ng Kanyang sinabi, na ang sabi niya, dapat nating gawin ang ipinagagawa ng nagsugo sa akin. Dapat nating gawin, ibig sabihin, niyayaya tayo ng Panginoong Kristong makaisa, amen, makiisa sa gawaing ipinapagawa sa Kanya ng Kanyang Amang nasa langit, na siya rin nating Amang nasa langit, ng Kanyang Diyos na siya rin nating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan. At mga kapatid sa Panginoong Jesus, dito po, nung sandali na yan, nung dumating ang maraming tao at dumagsa, para makapakinig ng salita po ng Diyos, ang ginawa po ng ating Panginoon Kristo, umupo siya doon sa bangka at sinabi po kay Simon may-ari na to, ilayo mo sa tabi. Amen? Ilayo mo ng kaunti. Ilayo ng kaunti. Bangka po yun ni Pedro. Parang sinasabi ng Panginoong Jesus, bitawan mo yan, gagamitin mo yan. Diba? Parang yung bangka nung sandali na yan, hinihingi ni Lord kay Pedro, akin na yan, gagamitin ko muna iyan para maipangaral ang mabuting balita. Kaya ginawa ni Pedro, binitawan, itinulak at pinaubaya yung bangka po sa ating Panginoong Jesucristo. Marami tayong mga pagpapala. Kung anumang pagpapala meron kayo sa buhay nyo, niloob ng Diyos magkaroon kayo niyan dahil alam ng Diyos kailangan nyo iyan. Amen. Kung ano man tinatamasa natin, yan po ay ibinigay ng Diyos dahil alam ng Diyos mahalaga iyan para sa iyo.
Ibinigay sa iyo ng Panginoong Jesucristo dahil nais ng Diyos, maranasan mo yung kasaganaan. Maranasan mo yung ganda ng buhay na ayon sa kanyang pangako. Ibinibigay yan sa atin ng Panginoong Jesucristo dahil nais ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan mga kapatid ay maranasan natin yung kagaanan sa buhay. Minsan ibinibigay yan sa atin ng Lord kasi alam ng Panginoong Jesus, kailangan niya ng mga mahal mo sa buhay para mapunuan yung kanilang pangangailangan at maitaguyod natin sila sa isang magandang buhay, sa isang magandang kinabukasan. Yung mga pagpapala na yan, binibigay sa atin ng Panginoong Jesus para na magamit din natin sa ating kapwa sa paggawa ng mabuti. Amen? Pagpapadama minsan ng pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Subalit minsan may nakakalimutan tayo. Minsan, ibinigay yan ng Diyos para sa sarili natin, magamit natin, kapakinabangan po natin. At para din mapunuan yung mga pangangailangan ng ating mahal sa buhay at para din na minsan magamit para makagawa ng mabuti sa ating kapwa. Pero minsan nakakalimutan natin na yung mga bagay na yan ay magamit din para makabahagi ng misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kabahagi ba siya? Kabahagi ba ang Panginoong Hesus sa mga pagpapalang tinatamasa natin? Dapat lang ba natin siyang bahaginan? Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Ito pong sinasabi po dyan, siguro naman, batid po natin ito. Ang sabi po dito sa aklat po ng Malakyas, Kabanata 3, talata ay 10. Ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko napadadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong ubasan. Sa gayon sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam tirhan ang inyong lupain. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi po dyan, ibigay ninyo ng buong buo ang inyong ikapo. Amen. Yan po ay yung ikasampung bahagi po ng ating kinikita o di kaya pagpapala na galing po sa ating Panginoong Hesus. Maraming nakakasumpong nito. Marami din naman na kung saan mga kapatid ay ayaw kilanlin ito. Maraming taong kinikilala ito na kung saan ay salita ng Diyos, kalooban po ito ng Diyos. Marami po na kung saan ay pinaniniwalaan po ito, pero marami din naman na hindi ito pinaniniwalaan. Pero dito po, inihingi ito ng ating Panginoong Kristo para matugunan. Amen. Para matugunan yung pangangailangan ng kanyang templo upang patuloy na ang misyon na ito ng ating Panginoong Kristo upang maibahagi ang paghahari po ng Diyos ay patuloy mapalaganap. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Minsan mayroon po tayong mga tinatawag na patak-patak. Bakit tayo nagpapatak-patak? Para saan iyan? Ayan. Minsan nagpapatak-patak tayo, hindi po masama iyan. Amen? Hindi po masama iyan kasi mga kapatid, dapat mo lang i-enjoy yung mga blessing meron ka. Amen? Kaya nga binibigay yan sa atin ng Panginoong Jesus para ma-enjoy po natin yan, para sumaya buhay po natin. Di po ba? Na minsan, kapag may patak-patak para may kaunting kasiyahan, minsan sinasabi mo na lang, minsan hindi ka papayag na patak-patak. Minsan sinasabi mo, sagot ko na. Amen? Nasabi natin minsan, wag na patak-patak, sagot ko na. Na kapag sinabi natin sagot ko na, tila ba nga mga kapatid ay gusto natin na makita ang masaya sila. Amen? Na kapag nakita natin masaya sila, masaya na rin puso mo. Di po ba? Minsan, kagalakan na rin ang puso po natin na magawa po natin yung mga bagay na yan para lang po mapasaya po sila. Di po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo.
Na may sinasabi po sa Ebanghelyo ni San Mateo na ang sabi po ay ganito, ano mang ginawa ninyo sa maliit kong kapatid ay ginawa nyo sa akin. Amen? Kung napasaya mo siya, si Lord ang pinapasaya natin. Di po ba? Subalit ay ganito, kung yung ginagawa natin para mapasaya yung ating kapwa, mapasaya yung ating kapwa ay yung kasiyahan na iyon ay nagiging dahilan naman para mapalayo sila sa Diyos. Amen. Kung yung kasiyahang ibinibigay natin, idinudulot natin sa kanila, ay nagiging dahilan naman para mawalan ng lugar ang Diyos sa puso po nila. Amen. Kung ang kasiyahan na yon, mga kapatid, na ibinibigay natin, ipinaparanas po sa kanila, ay masabi natin, nagiging dahilan na maaring ikakasira ng buhay nila dahil kapag nailayo natin sila kay Lord, amen, maaring ikakapahamak iyan ng sino paman. Kung yun ang ibinubunga, maari ng ating ginagawang kasiyahan, ibinibigay sa kanilang kasiyahan, ay ang hindi nila nakikilala ang Panginoong Hesus, nagiging dahilan para mawala ng lugar sa Jesus sa puso nila, nagiging dahilan para kung saan sila po ay malayo sa ating Jesucristo. May tuturing pa kaya ng Panginoong Jesucristo ito na anumang ginawa mo sa kanila, sa akin mo ginawa. Amen? Siguro kung yun na ang maaring ibunga ng ating ginagawa, mga kapatid, ay hindi na nakapagpapalapit sa kanila kay Lord, maari hindi na po iyon, amen, ang gawain na kung saan pwedeng ituring ng Lord sa Kanya natin ginagawa. Amen. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Siguro, sinabi nga natin na minsan mas masaya puso natin kapag nakapagpapasaya tayo ng ating kapwa. Amen? Pero nawa, maranasan nila na kung saan, sa mitan ng ating ginagawa, maging maranasan nilang ang tunay na kasiyahan ay dahil sila ay napapalapit sa Diyos sa ating ginagawa. Amen? Sumasaya ang buhay nila dahil nararamdaman nila ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Nararamdaman nila na sumita ng ginagawa natin, makita nating sumasaya sila kasi napapalapit sila sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya hindi masama magpatak-patak kung ang patak-patak para kay Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo para maganap ang misyon sa ikatuparan ng misyon ng ating Panginoong Jesus. Dito po sa aklat po ng mga gawa, kabanata po ay 4 at talata po 33 o 32, sinasabi po ang ganitong pangungusap, nagkaisa ng damdamin at isipan ang lahat ng sumasampalataya at di itinuturing ni numan na sarili niya ang kanyang ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng mga kababalaghan at nagpapatutuo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Ang sabi po dyan, ang mga tao dito sa aklat ng mga gawa nung panahon na kung saan makilala nilang ating Jesucristo, nagpapatak-patak din po sila. Amen? Para matugunan yung pangangailangan upang patuloy ang mga lingkod ng Diyos, ang mga alagad ng sandali na yan ay maipangaral ang mabuting balita. Hindi man sila ang nangangaral, pero sa pamamagitan ng mga ibinabahagi nila pong iyon, mga kapatid, kabahagi sila sa misyon dahil sa pamagitan noon ay patuloy na ipapangaral ang mabuting balita. Amen? Hindi po sila natatakot na kung saan bitawan ang lahat ng iyon. Simple lang sila magpatak-patak. Ano? Paano? Ibinibenta lang yung ari-arian. Ganun lang. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Hindi po sila takot na bitawan ang mga bagay na yan, basta may pangaral lang ang mabuting balita. Makarating lang sa puso ng mga tao. Amen.
ang salita po ng Diyos. Hindi sila takot na bitawan po yan. Maihatid lang sa mga tao, mga kapatid, ng sandali na yan, ang paghahari ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kagalakan ng puso po nilang iyon. Kaya ang sabi po dito, ang sabi po sa binasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, hindi lang isa ang pinagpapala. Ibinuhos sa kanila lahat. Amen. Ibinuhos sa kanilang lahat. Amen. Ang pagpapala. Purihin po natin ang Panginoong Jesucristo. Walang nagdarahop, ibinuhos sa kanilang lahat ang mga pagpapala. Sa lahat na kung saan, nung sandali na yan, ay kaisa ng ating Panginoong Jesucristo sa misyon na nais ng ating Panginoong Jesus. Amen. Hindi madali po ito. Amen. Madaling sabihin yung patak-patak na yan, mga kapatid sa Panginoong Jesus. Madali lang po sabihin po yan. Pero ang sabi ni San Pablo, kung hindi bukas ang puso mo sa ganong gawain, amen, kung hindi iyan magiging kagalakan ng puso mo, mahirap iyan gawin. Kaya ang sabi ni San Pablo, maliban lang kung ito'y maluwag sa ating kalooban na gawin. Amen. Magagawa po natin iyan. At kapag ginawa natin iyan, ang sabi po dyan, ibubuhos sa atin lahat ng Diyos ang masaganang pagpapala. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa aklat po na sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanata po ay 18, may sinasabi po dito ang salita po ng Diyos o kabanata po ay 8. Pakinggan po natin ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi na launa nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ang ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangaral ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Amen? Yung mga babaeng ito na pinalaya ng Panginoong Jesucristo doon sa mga dating pagkaalipin ng masamang espiritu, mga gawaing hindi tama, matapos po sila palayain, ang sabi po, itinalaga na nila ang buhay nila sa Panginoong Jesus. Amen? Yung anumang ari-arian, meron sila, ang sabi po dyan ay ginagamit na nila para maipagpatuloy ng Panginoong Jesucristo ang pangangaral ng mabuting balita. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, handa ka bang suportahan ang misyon ng Panginoong Jesus? Handa ka ba magpatak? Ano sagot? Sagutin mo, sabihin mo, sister, basta sa mission ni Lord, sagot ko na. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Kasi minsan, sinasabi natin, basta lang mapasaya natin sila, sinasabi natin, sagot ko na yan. Hindi pasayahin na natin si Lord. Sa pangitan din ng salita na pwede natin sabihin sa Kanya, basta para sa iyo, Lord, sagot ko na yan. Amen? Alam naman po natin na walang nasasayang sa ating ginagawang paglilingkod. Amen. Tumayo po tayong lahat. Kanina may sinabi si Father kanina, may natandaan ba kayo sa homily ni Father? Ang dami niyang sinasabing maganda. Pero yung isa sa natandaan ko kanina, na sinabi ni Father po, may future resurrection. Pero bago yung future resurrection na yon, dapat makaroon na ng resurrection ang puso natin. Amen.
bago yung resurrection, dapat ngayon, ang puso natin, buhay na para kay Lord. Buhay na para sa misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po ang inyong dalawang kamay at damhin niyo po ang puso ba na yan ngayon, ang bawat tibok ba na yan, buhay na ba yan para sa ating Panginoong Jesucristo? Amen, Lord. You saved me and brought me to life. You clothed me and brought back my sight. I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. I'll do what you want me to do. I'll utter what you want me to say. I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. You taught me how to give. You showed me how to live. You showed me the meaning of love. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. My Lord, receive this offering of love. My Lord, receive this offering of love. Sabi ni San Pablo, kung ako man nabubuhay ngayon, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Nawa ang hangarin na Jesucristo na siyang nabubuhay ngayon sa puso ng bawat isa sa atin ay patuloy maramdaman ng puso natin at kauhawan din natin ang mga hangarin na yan ng ating Jesucristo
na magawa natin, may isa katuparan natin sa ating buhay, nang patuloy po mabigyan natin siya ng kaluwalhatian. At ang buhay meron tayo ay hindi masayang, kundi patuloy magiging kagamit-gamit sa ating Panginoong Jesucristo. At ang mga pangako ng Panginoong Hesus ay patuloy dumaloy sa buhay po natin. Siyang nakakaalam ng mga panukala para sa ating ikabubuti. Ang lahat na yan ay kaya niyang gawin kung ang buhay natin itatalaga lang natin sa Kanya, ipagkakatiwala sa Kanya. At higit sa lahat, gawin natin ang Kanyang kalooban. Kanya sinasabi po ni Father po, yung kahalagahan ng pagsunod. Na ang buhay, meron tayo, ay nakatalaga para lamang sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa pagmamahal na ipinapadama mo sa amin araw-araw, sa kalakasang ibinibigay mo sa amin araw-araw, sa kagalingan na ibinibigay mo sa amin kapag kami may karamdaman, at sa oras na kami may pangangailangan. Salamat Lord sa mga dalangin namin na tinutugon mo, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay na kung saan hindi sinasayang ang aming mga pinaghihirapan dito, Panginoong Hesus. Bagkus, sinusuklian, O Diyos, ng mga tagumpay para po sa aming mga pangarap sa kanilang buhay. Salamat, Lord, sa mga tagumpay na ipinagkakalob mo po sa amin, sa aming mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoong Jesucristo. At alam namin, Lord, napakarami pang Panginoon na makabutihan na lagi mong inilalaan at handa mong gawin po sa buhay po namin. Panginoong Jesucristo, dumadalangin po kami. Napatuloy mo, Panginoong Jesus, buksan ang aming pangunawa upang patuloy namin araw-araw maunawaan ang lahat ng nais mong ipagawa po sa amin, na patuloy magiging katugunan, magiging Panginoong Jesucristo, para maipatuloy namin ang iyong mission po sa daigdig po na ito. Salamat, Panginoong Jesus. Patuloy mo kaming biyayaan ng magandang kalusugan habang kami naririto sa lugar nito, Ama, at patuloy, Ama, na kalakasan na kailangan namin araw-araw upang ang aming mga gampanin, Lord, sa aming mga pinaglilingkuran ay magampanan namin dakilan Diyos, at sumitan ng paglilingkod na ito, madala namin sa puso nila ang pag-ibig mo, Panginoong Jesucristo. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo rin paghariin sa kapuso ng kanilang mga pinaglilingkuran ang pag-ibig mo, Panginoong Jesucristo. Ang paghahari mo ay manatili sa tahanan at mahal at Panginoong Jesus sa buhay ng kanilang mga pinaglilingkuran. Salamat, dakilang El Shaddai. Patuloy mong pagbuksan ang bawat isa sa amin ang pintuan ng puso mo, at sa tuwing kami lalapit sa iyo, dakilang El Shaddai, gin mo ang aming mga dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Maghari ka sa amin na tulad ng iyong pangako. Huwag mo kaming iwan, Ama. Huwag mo kaming pababayaan. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa ating Panginoong Jesus. Dakilang Diyos naming nasa langit, narito pong aming kahilingan. Kasama, Panginoon, ng mga kahilingan na ito, ang aming mga munting love offering para sa iyo, Panginoong Jesucristo. Mga kaloob, Panginoong Jesus, na nais po namin ipagkalob sa iyo para magiging kabahagi sa iyong misyon, para sa katugunan, Panginoong Jesucristo, ng iyong magagandang layunin, Panginoong Jesus, dito sa daigdig po na ito, at maranasan ng lahat ang layunin na yan, Ama, higit sa lahat, ang kaligtasan, Panginoong Jesucristo, na nais mong kamtan ng bawat isa, na sumitan ng gawain na to, Ama, sumitan ng bawat tinawag mo sa lugar nito, Panginoon, sa iyong banal na gawain, Ama, ay patuloy namin, Ama, magampanan ang misyon na yan, Ama. Patuloy, Ama, ang pagliligtas mo, Panginoong Jesus, ay madala namin sa puso ng maraming tao. Salamat, Ama, at dalangin namin, buhat sa kayamanan mo hindi nauubos, gantimpalaan mong aking mga kapatid nito sa mga kabutihang itong ginagawa po nila dakilang El Shaddai, nang higit pa kay sa kanilang inaasahan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy po kayong samahan at pagpalain ng ating Panginoong Jesucristo. Papurihan natin at pasalamatan ang ating dakilang El Shaddai. Amen.
Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. Kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas, lulukupan niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, at sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw, ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, sila ang susubaybay. Kahit sa dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit nang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak ng tatamhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga bala upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ng bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katibasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Wednesday and see you tomorrow.